Kaya ngayon ang ating katanungan sa mga taga-Hagonoy at mga taga-Bulacan, kailan kayo maniningil sa mga taga-gobyerno diyan sa inyong bayan? Kailan niyo papapanagutin yung congressman na sumagot sa inyong katanungan? Congressman, nasan ka? Hindi ba? Hello, Senator! Amen! Amen! Okay, bago ituloy natin yung si Ted Filon, uminit ang ulo dito kay Manong Ted dito sa nangyari sa Bulacan. Although totoo ho yun. Totoo ho yan. Sasabihin niya mamaya yan ha. Na bakit uminit ang ulo ni Manong Ted dito sa Bulacan na panay baha. Diyan sa may halos naman party dyan sa Bulacan. Kasi nga sabi nga niya ay katabi kasi itong Bulacan sa Manila Bay. Kaya kapag tag-ulan, lubog na lubog sa baha itong Bulacan. Kaya kawawa ang mga tao dyan. Kaya ng Malabon, Navota, sila magkarugtong kasi dyan eh. Sila yung magkapit-bahay na mga lugar ho dyan na pag nag-ulan, sila talagang unang maapektuhan. Tapos dito na sa Manila mismo, pag naulan din dyan, hanggang ngayon walang kalutasan ang pagbabaha sa lugar. Noon pa yan. Ilang taon na ako dito sa ibang lugar. Noon pa yan, pag nagbaha, nako po, naman, asahan na talaga namin yan. Tarantang-taranta kami dati. Kasi ang lugar ko dati, kung saan ako nagtatrabaho, talaga huli kong lugar na kung saan ako nagtrabaho sa Maynila. Diyan sa may port area, sa may halos katabi lang ng Manila Hotel. Diyan sa may Gate 1, diyan sa port area Manila. Diyan po ako nagtatrabaho dati. Isang minsahiro. Baka sabihin nyo na opisina, minsahiro ako dyan. Driver messenger, kahit anon lang. So dyan ako nagtatrabaho dati. Sa may Gate 1. Dyan sa may, kaya pag nag-ulan dyan sa lugar ho namin dyan sa may A. Bonifacio Drive, ay grabe ang ulan. Sa may katapat lang kami ng golf course dyan sa may Intramuros eh. Kaya shout out muna tayo dito sa mga subscriber natin na hindi ho nawawala ang inyong pangalan dito sa ating comment section. Shout out po sa inyong lahat mga ma'am, sir, salamat sa inyong pagsuporta sa ating mga subscriber ho dyan na nandyan ho na tahimik lang. Marami pong salamat ulit sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol. Shout out po sa Bohol. Amping mong tanan diha mga igsoon, mga kakapitbahay. Lahat na, buong Pilipinas na. Lalo ngayon, uso ang dengue kasi nga baha. Itong baha, may flood control naman. Pinagyabang pa noong mga sunang nakaraang suna. Pero hanggang ngayon, dito pa rin ang bagsak sa impeachment ngayon. Dapat itong mga budget nila nasilip to kasi ang laking pera na nabulatlat ni Manong Ted itong sa Bulacan pa lang ha. Ilang bilyon ho dyan ang project dyan sa Bulacan mula noong 2023 hanggang 2025. Grabe pala ang budget ho dyan. Mayroon ako nakuha lang dyan na video ni Manong Ted na galit, uminit ang ulo dito sa mga congressman. At mayroong pahaging dito kay Joel Villanueva kasi senador. Mamaya i-endorse natin yung i-play ko na yung ngayon na i-play natin yung video na yan. I-play natin. Sige. So kapag tinotal mo, kasi po for 2026, matapos nga po itong mahiya naman kayong skandalong ito, at ang Bulacan po naging focus, di ba, ng korupsyon sa DPWH flood control projects, wala na pong alokasyon ng flood control for 2026 ngayon yan. Okay? But you have to consider na dapat yung mga proyektong yan, hindi agad yan natatapos nila, di ba? Dapat yan hanggang ngayon meron pang ongoing projects. Kasi mamaya, iisa-isahin ko dito, pare-pareho amount nito eh. Tigi 100 milyon, tigi 80 milyones. At yung mga pangalan ng proyekto, meron po pare-pareho lang din at pare-parehong amount taon-taon. So kapag natin tinotal yan 3 taon na yan, hango po sa GAA, it's 5 billion 408 million pesos for Hagonoy alone. At ang mga perang ito, ang presumption mo, dahil sa GAA yan, nailabas yan. Kaya ngayon ang ating katanungan sa mga taga-Hagonoy at mga taga-Bulacan, kailan kayo maniningil sa mga taga-gobyerno diyan sa inyong bayan? Kailan niyo papapanagutin yung congressman na sumagot sa inyong katanungan? Congressman, nasan ka? Hindi ba?
Hello, Senator! Amen! Amen! Wala namang masamang magtanong. Hindi Actually, ba? wala namang masamang magtanong. Tama. Tanungin natin ang mga halal ng bayan sa Bulacan. Sa ganito, kalaking pera o pondo na inilaan sa aming bayan. Bakit po hanggang ngayon lubog pa rin sa baha ang Hagonoy? Uulitin ko, mga kapatid, ang katotohanan, hindi maaalis ang baha dyan sa Hagonoy. Tama. Kasi tabi ho sila ng Manila Bay. Correct. High tide po, parang sa Navotas at Malabon. High tide, automatic aabutin ka ng tubig ng galing sa dagat. Hindi po ba? Kapag malakas ang ulan, madadagdagan. Kasi nga, walang dadaluyang palabas. Yung baha na nanggagaling sa ulan. Oh. Ang atin po dito, sa gitna po ng katotohanan na iyan, pondo at pondo ka pa rin. Hindi ba? At ngayon, parang inuuto nyo yung mga taga-Hagon, taga-Bulacan, at sabihin, gagawa tayo 200 million pesos na budget para sa isang master plan. Oo. Anak ka ng... Oh. Tinamaan si Joel Villanueva dito sa programa ni Ted Filon, no? Manong Ted, ang ganda ng ano mo, birada dito kaya Joel Villanueva, ang ganda talaga. Tapos ngayon si Joel Villanueva ligtas sa kanyang pandarambong, sa kanyang panglalamang dito sa mga taga Bulaqueño, sa may Bukawi, kung saan to si Joel Villanueva. Grabe din ang baha ho dyan. Dati, naalala ko rin yung lugar na yan dati na ano ko dyan, na stranded din ako dyan. May delivery kami dyan sa may Bukawi. Hindi ako basta makaalis dyan dahil sa baha. Hanggang ngayon, ganun pa din. Buong Bulacan, ganun pa din. Saan napunta ang pera dyan? Eh, sino ba talagang natutuwa dito sa nangyari ngayon sa mga flood control? At ito may mga responsabling tao, ayan, hindi nakasuhan. Bumaliktad na dito sa kay Bongbong Marcos na mga grupo, hindi na nakasuhan. Mga putragis kayong malaki kayo, mga putragis kayo. Ngayon, hindi kayo maapekto ng baha, pero yung mga taga-Bulacan mismo na hindi naman makaalis-alis sa lugar nila dyan, wala namang pera, pambili ng pera dyan, pambili ng bahay sa mga subdivision, ng mga first class na subdivision, di magwanta talaga dyan sa, sa baha. Pero ito si Joel Villanueva, na isa to pinaparinggan dyan sa mga provincial government dyan sa Bulacan, isa ho to sa pinaparinggan ni Ted Filon, ang kapal ng magbumukha ninyo, tapos yung mga tao ninyo dyan, lubog na lubog sa baha, naggamit ng mga refrigerator na sira para gagawing bangka. Hindi kayo naawa sa mga tao ngayon? May karma din sana sa inyong darating mga lintik talaga kayo. Kahit ako, hindi ko talaga matanggap din itong nangyari ngayon, itong mga flood control na tahimik na lang. Hindi talaga ito na ngayon iniisip dyan sa Blue Ribbon Committee kung kailan ho ito mag-imbestiga ulit. At mabanggit ko na rin dito ngayon, na itong 18 Marines, may bumaliktad na 4. So, saan ba talaga tayo pupunta ngayon? Saan ang ano natin nito? Ang asahan natin na mga tao ganyan bumaliktad na wala na. Anong ibig sabihin nito? Kanya-kanyang save na lang talaga. Kapag hindi kasi to ang ano kasi nito pera-pera eh. Ang dahilan dito sa kay Attorney Baligod, pera ang dahilan kaya sila nandyan. Ngayon, wala siguro, ano bang dahilan talaga? Bakit bumaliktad na naman? Pera pa rin ang dahilan nito. Binayaran ba kayo? Kung wala man lang kayo mga dignidad, mga hayupak kayo, mga 18 Marines naman na kayo ang tinitingnan ngayon sa mga tao, nakatawa-tawa kayo. Ay nakong galaiti ako dito sa balita kanina na mayroong 4 na bumaliktad. Hindi nyo hindi kayo, kung wala kayong di, mas maganda kayo, magsabi na lang talaga kayo ng totoo. O ano ba talagang totoo ninyo? Pera-pera talaga. Ang kapal naman ng mga mukha ninyo, mga lihayupak talaga itong mga tao dyan. Ako din ako natutuwa talaga sa mga nangyari yan, sa mga ganitong sitwasyon ngayon sa Pilipinas. Ay, ginoo ko in taon. Ay, di sa bagay. Naano ko naman din. Agwanta kayo dyan sa sa mga kurap na mga politiko. Yung amen sinabi ni Ted Filon kanina, nito kay Joel Villanueva. Sino bang pinatatamaan niya doon? Mga senador. O yung congressman dyan, yung sinasabi niyang hasamay hagunoy. Imposible nga naman. Eh, dyan nga sila nagkapera ni Bong Revilla, di ba? Yung Bulacan na yan. Jinggoy.
Diyan daw. Ito si Joel Villanueva, diyan din. Sa laki ba naman ng pera? Magkano ang pera involved ho dyan sa Bulacan? Mula noong 2023 na budget, nasa 20 plus billion. Animal kayo, ang lalaki ng mga pera nakuha ninyo. Tapos ang mga tao hanggang ngayon, nilulusob pa rin yung bahay nila sa baha. Nilulusob pa rin ang mga lugar nila sa baha. Hindi makakilos ng maayos, hindi makakain ng maayos dahil ho sa baha. Dahil itong mga politician ngayon na sobrang kurap, pera na talaga ang inyong pinapairal talaga. Ay nako, magkasakit sana kayo ng matindi para mag rin kayo, mag-isip din kayo. Itong vlog ko ngayon, dalawang itong 4 na Marines na bumaliktad, hindi ko natutuwa din dito. Mukhang pera din pala itong mga tao na to. Walang paninindigan. Lahat. Itong senador na involved din ito sa pagbabaha sa Bulacan, ang kapal din ang mukha. Palingbing kasi, kaya bumaliktad ka para hindi ka makasuhan. Hindi ka talaga nakasuhan ngayon kasi nandyan sa kakampi ka ngayon sa administrasyon. Animal kang Joel Villanueva ka. Tapos yung mga tao mo ngayon na tag-ulan, nakikita nyo ba yan? Hindi kayo naawa sa mga tao dyan? Na taon-taon yan, sinisingil kayo dyan sa mga pandarambong ninyo, sa inyong mga pagkakawatan. Sinisingil kayo, pinapakita ninyo na hindi kayo gumawa ng maayos kasi yung baha nandyan pa din. Naman, sarili lang talaga inyong iniisip dyan sa mga tao, talagang ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Kaya itong 4 na, sino kaya susunod dyan sa 4 na 4 na Marines? Sabihin ko rin sa inyo, na yung bumaliktad o yung babaliktad pa, ang kapal din ng mga mukha ninyo. O baligod, tanong ko lang, ano ba talagang nangyari dito? Totoo ba talaga yan mga witness o pera-pera lang ginawa nilang hanap buhay itong nangyari ngayon dyan? Nyeta naman talaga itong, hindi ko alam kung sino talagang totoo nagsabi dito.